Tatlong buwan pa lamang kasal ang mag-asawang Shaw o Sam at Hayi Yang o Hazel. Pero isang gabi natagpuan na lamang na wala ng buhay si Hazel sa loob mismo ng kanilang bahay. At ang tanging saksi ang kanyang mister na si Sam. Ang matagal nang pinapangarap ni Hazel na makasal ay nauwi sa trahedya at pagkasawi ng kanyang buhay. Isang gabi tinawagan ni Sam ang kanyang biyenan na babae. Nanginginig pa ang boses niya habang ibinabalita na namatay ang kanyang misis. Halos gumuho ang mundo ng kanyang biyenan para siyang sinakluban ng langit at ang tanging nabanggit na lamang niya ay bakit ang kanyang anak. Malusog at masayahin si Hazel kaya ang tanong bakit? Ano kaya ang nangyari sa kanya? Pero kahit na anong tanong niya ay walang maisagot sa kanya si Sam. Tanging pagikbi lamang nito ang kanyang naririnig. 3 buwan pa lamang silang kasal at ngayon ay wala na si Hazel. At nangyari pa ito sa loob mismo ng kanilang bahay kung saan ay nagsisimula pa lang sila na bumuo ng kanilang pamilya. Ang buong bangungot na ito ay nagsimula noong March 13, 2025 sa Gongseogol, Seoul, Korea. Tumawag si Sam sa emergency services para sabihin na kakauwi lamang niya galing trabaho at naabutan niya na hindi na humihinga ang kanyang asawa. Nung dumating ang mga paramedics nakita nila na wala nang ang buhay si Hazel. Wala siyang sugat at wala rin siyang iniindang sakit. Ang isang bata at malusog na babae ay bigla na lamang namatay. Nagulat ang lahat sa narinig na balita. Marami ay naging tanong ng mga pulis. Gusto nilang maunawaan at maging klaro sa kanila kung may kinalaman ba si Sam sa nangyari. Imbis na pagtuunan lamang ng pansin kung anong nangyari kay Hazel, pinag-aralan din nila ang bawat galaw ni Sam. Gusto nilang makita kung may mga inconsistencies ba ito sa kanyang mga sinasabi at kung may kaduda-duda ba sa kanyang mga galaw. Dahil sa napansin ni Sam na parang nag-iiba ang tono ng mga pagtanong sa kanyang mga pulis, bigla din siyang kinabahan. Biglang nanginig ang kanyang boses habang sinusubukang depensahan ang kanyang sarili. Git niya na wala siyang ginawang mali. Tinanong pa niya ang mga pulis kung bakit siya tinatrato na parang suspect. Pero mas lalo lang siyang pinagdudahan ng mga pulis dahil sa kanyang mga kilos. Imbis na magpakita ng kalungkutan o mataranta sa pagkamatay ng kanyang asawa, parang mas nag-alala pa si Sam na malinis ang kanyang pangalan. Simula sa oras na yon ay mas tinuunan siya ng pansin ng mga pulis at masusing inimbestigahan. Sina Hazel at Sam ay wala pang 1 taong magkakilala bago sila nagpakasal. Ayon sa ina ni Hazel, ang dalawa ay nagkakilala taong 2024 at nagpakasal din sa parehong taon. Pareho silang 33 years old nung sila ay nagpakasal. Unang kita umano niya kay Sam ay positibo naman ang kanyang impresyon sa magiging manugang. Pero bago nangyari ang kasal, pinayuhan pa niya si Hazel nang huwag magpadalos-dalos sa kanyang desisyon at kung pwede ay mas kilalanin pa muna niya ng mabuti si Sam bago ituloy ang plano. Pero nakita niya na sobrang mahal naman nilang isa't isa kaya binigay na lamang niya ang kanyang blessing sa dalawa. Pangarap ni Hazel na makasal sa taong mahal niya at magkaroon ng sariling pamilya sa edad na 33. Pero ang kanyang pangarap ay bigla na lamang nawasak pagkatapos silang makasal. At hindi yun ang buhay na pinapangarap niya. Sa umpisa pa lang ay nakitaan na ni Hazel si Sam ng hindi mabuting pag-uugali. Ugali na alam niyang hindi magiging tahimik ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Yun ay dahil gusto ni Sam na magtalik sila ni Hazel palagi. At wala siyang pakialam kung gusto ba o hindi ng asawa. Wala rin siyang pakialam kung masama ang pakiramdam ni Hazel. Nabuntis si Hazel pero nakunan din ito at kahit nakaka-surgery pa lamang niya ay hindi pa rin siya tinatantanan ni Sam na parang bang walang nangyari. Katunayan ay bahagi ni Hazel sa kanyang mga kaibigan ang tungkol kay Sam at inilirawan pa niya si Sam na isang psychopath. Ang buong akala ng kanyang mga kaibigan ay gusto lamang ni Hazel na maglabas ng sama ng loob kaya nasabi niya ang mga bagay na yon. Ang hindi nila alam isang senyalis na pala yon sa mangyayari sa kanya. Nasabi din ng mga kaibigan ni Hazel na napaka-controlling ni Sam dahil panay tawag niya kay Hazel at text lalo pa at magkakasama silang gumala. Gusto ni Sam malaman kung ano ang ginagawa ni Hazel, saan ito pumunta, anong oras sila umalis at kung anong oras siya uuwi. Kung may mga plano sila ng kanyang mga kaibigan, ilang araw pa lang bago ang kanilang lakad ay hindi na mapakali si Hazel dahil natatakot siya kung anong magiging reaksyon ni Sam. Pakiramdam ni Hazel ay sobra na siyang nasasakal at parang nakakatakot ng ganong pag-uugali ni Sam.
Ang kanilang relasyon ay napupuno ng takot, pressure at pagkontrol imbis na pagmamahalan ang mas nangingibabaw. Kung titignan mo si Sam ay mukha naman itong mapagmahal, maalaga at magalang na mister. Pero may ugali si Sam na hindi niya nakokontrol ang kanyang emosyon. May mga pagkakataon na kapag sila ay nag-aaway sa loob ng sasakyan, bigla na lamang magpapatakbo ng mabilis si Sam at bigla ang magpreno. Yun ang ginagawa ni Sam para takutin si Hazel. Hindi lamang yun galit kundi pagbabanta sa buhay ni Hazel. Ang nakakatandang kapatid na babae ni Hazel ay katunay na pansin na ang kakaibang ugali ni Sam nung una pa lamang, kahit na hindi pa sila kasal. May mga pagkakataon na pupunta si Sam sa apartment ni Hazel at hindi yun uuwi at lalabas ng ilang araw. Pag binibisita naman si Hazel ng kanyang kapatid, walang tigil din si Sam sa pagtawag sa kanya. Para alamin kung anong ginagawa nila at para masigurado na alam niya kung saan sila pupunta. Tinatrato ni Sam si Hazel na parang pagmamay-ari niya. Noong una ay maaring kinukumbinsi ni Hazel ang kanyang sarili na yun ay parang paraan lamang ng papakita ni Sam ng pagmamahal sa kanya. Pero habang tumatagal ay para ng pagmamatsyag at hindi na pagmamahal. At ang pagkontrol na yon ay nauwi sa karhasan. Hindi malinaw kung sa umpisa pa lang ay mahal na nga ba ni Sam si Hazel o baka naman gusto lang niya ang pakiramdam na may kinukontrol at may pagmamay-ari. Sa tuwing nag-aaway sila ay mas nauuna pang magsumbong si Sam sa ina ni Hazel para makakuha ng simpatya. Lagi niyang sinasabi na sobrang mahal lang niya si Hazel pero hindi siya nito nauunawaan. Gusto niyang kumbinsihin ang ina ni Hazel na kaya niya nagagawa yon dahil sa pagmamahal at nararapat lamang na siya'y patawarin. Kaya naman tinatawagan si Hazel ng ina para sabihin na bigyan pa ng isang pagkakataon si Sam. Dahil nangako naman umano ito sa kanya na hindi na siya uulit sa ginawa. Kaya naman mas lalo lang hindi makawala si Hazel sa kanilang relasyon. Hanggang sa nahantong na nga sa pagwakas ng kanyang buhay. Pero sa mga oras na yon ay walang ebidensya na mag-uugnay kay Sam sa pagkamatay ni Hazel. Walang mga pasa at walang malinaw na senyales ng foul play. Kahit sa burol ni Hazel ay nakitaan pa rin si Sam ng kakaibang pag-uugali at kilos. Noong una ay humahagulgol si Sam ng napakalakas at pinapakita sa publiko na siya ay sobrang nalulungkot at nagdadalamhati. At saka, bigla din tatahimik at kakalma na para bang walang nangyari. At imbis na magluksa ay kaagad niyang kinuha ang kanyang mga medyas, charger ng kanyang cellphone, shaver at inayos yon sa loob ng kanyang backpack na para bang naghahanda para sa isang bakasyon. At para bang ayaw na niyang tumira sa bahay kung saan namatay ang kanyang asawa. Napakahirap paniwalaan na nawala sa kanyang taong sinasabi niya na sobra niyang mahal. March 15, isang araw lamang pagkatapos ma-set up ang burol para kay Hazel. May mga dumating na pulis at para silang may importanteng pakay. Pagpasok ay dumiretso kaagad sila sa kinaroroonan ni Sam at saka kaagad itong inaresto. Pero nagulat ang lahat sa naging reaksyon ni Sam nung hinuli dahil napakakalmado lang nito at lumapit pa sa ina ni Hazel para magsabi na babalik ako kaagad, sabay ngiti. Sa mga oras ng mga pagtatanong, kaagad na umaming si Sam sa ginawang krimen. Yun pala ay dahil sa nakitang marka sa leeg ni Hazel. Malinaw na senyales na ito ay sinakal. Paliwanag ni Sam kaya niya nasakal si Hazel dahil nagalit siya nung tumanggi ang asawa na makipagtalik sa kanya. At dahil sa siya ay lasing, mabilis uminit ang kanyang ulo. Pero habang tumatagal ang pagtatanong sa kanya, mas lalo na nakita ng mga pulis ang hindi pagkakatugma sa kanyang mga sinasabi. Hindi lamang nangyari yun dahil sa hindi niya nakontrol ang kanyang galit. Pagkatapos niyang mapatay si Hazel, tinanggal ni Sam ang SIM card mula sa cellphone ng asawa. Bakit kaya niya ginawa yon? Sinusubukan ba niyang burahin ang kanilang mga messages o ebidensya kung ano nga bang totoong nangyari sa kanilang relasyon? Nalaman din ng mga pulis na binura ni Sam ang CCTV app na naka-install sa kanilang cellphone para mabura din ang mga footages. Malinaw na gusto ni Sam burahin ang ebidensyang makakatulong sana sa mga pulis para malaman ang totoong nangyari kay Hazel. At habang nagpapatuloy ang investigasyon, may lumabas pa ng mga detalye. Lumabas ang ina ni Hazel para sabihin kung ano ang nangyari pagkatapos mamatay ng kanyang anak. Ayon sa kanya, kinausap niya si Sam kung pwede ba siyang pumunta sa kanilang apartment. Dahil gusto niya makita ang lugar kung saan tumira at namatay ang kanyang anak. Pero tumanggi si Sam dahil ayon sa kanya, sobra siyang natatakot na bumalik. Noong nagpumilit siya, tiningi ang password ng pinto para mag-isa na lamang siyang pupunta, tumanggi ulit si Sam. At nagdahilan na pinalinis na niyang apartment at wala na natitirang gamit na makikita. Malinaw na ayaw niya na makapasok ang ina ni Hazel sa apartment.
Pero mapilit ang ina ni Hazel kaya walang na nagawa si Sam kundi ang samahan ng biyenan. Pagpasok nila sa apartment ay biglang nag-iba ang galaw ni Sam. Hindi na ito mapakali at mukhang natataranta. Pabalik-balik siya sa kusina at halos hindi siya makatingin sa mata ng ina ni Hazel. Sa huli ay ipinasa ng mga pulis ang kaso sa prosecutors noong March 20 at kinasuhan si Sam ng murder. Makalipas lamang ilang linggo noong April 8, ang Seoul Southern District Prosecutor's Office ay opisyal na kinasuhan si Sam at ikinulong habang nagpapatuloy ang investigasyon. Sa ngayon ay nasa kustodiya pa rin si Sam habang umuusad ang kaso at ang kasong ito ay nakatuon sa isang importanteng punto. Ito ba isang crime of passion o isang premeditated murder? Kung mapatunayan ng prosecutors na pinagplanuhan ang pagpatay, mahaharap si Sam sa mas malupit na sentensya. Please support po my second channel na Usaping Krimen. Salitan ang pag-upload ko sa kada channel kaya kung gusto niyo na makapanood ng crime story araw-araw, maaari lamang po na i-check ang bawat channel para sa mga panibagong videos. Maraming salamat! Huwag mag-atubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!